Here is my take, my top 5 sa interview portion ng Miss Universe Philippines 2026 bilang isang pageant fan. So first of all, in my observation nung pinanood ko yung ilan sa mga interviews ng Miss Universe Philippines 2026, napansin ko parang mas maraming questions, no? Correct me na lang if I'm wrong. Tapos, yung pinaka-final question ay iisa sa lahat ng candidates, such as, why do you want to become Miss Universe Philippines 2026? So, para sa akin, eto na yung top 5 na medyo nakuha yung aking attention. So, simulan na natin. Let's begin with Cebu City kay Chelsea Smith. For me, may conviction sa mga sinasabi niya. She is the best version of herself. Correct me na lang sa English ko. Ito yung pinaka-best version ni Chelsea sa lahat ng mga sinalihan niyang pageant. And the way she answer yung questions niya, polished na siya, malinis, tapos comfortable siya, and napaka-confident niyang sumagot. Tapos, ang isa sa mga advocacy niya ay promoting diversity kasi nga isa sa mga medyo mapait na karanasan niya ay being subjected to nadi-discriminate siya, tapos nabubully siya because of her skin tone. So, yun yung gusto niyang ipamahagi bilang isang possible future candidate ng Pilipinas sa Miss Universe or sa ibang international beauty pageants. I also like the answer of Baguio City. So, yung series of questions na binato sa kanya, alam mong very comfortable siya, ang linis ng mga sagot niya. Wala kang mapapansin na nag-i-stutter siya, yung direct to the point siyang sumagot. Tapos walang paligoy-ligoy. And ramdam na talaga yung sincerity ng kanyang mga sinasabi. So yes, medyo para sa akin, magandang pakinggan yung mga sinasabi niya. Eloquent naman ang mga sagot ni Cebu Province. Given na marami na siyang exposure sa pageantry from local, sa national, sa regional, up to international levels, no? Talagang ginamit niya yung experience niya para mas lalong mahasa pa yung kanyang confidence, tapos ramdam na ramdam mo rin kung paano siya sumagot. So, tinitimplan niya talaga kung ano yung the best way, the best possible strategy para makuha niya yung loob ng mga judges, mga fans, o kaya yung mga staff doon sa Miss Universe Philippines para mapaangat pa yung status niya or yung chances of winning. Kay Taguig naman, I consider her as one of the silent players in this competition. Kumbaga, marami tayong naririnig ng mga frontrunners pero si Taguig medyo silent na parang mabubulaga siya sa finals. I love the way na sumagot siya, na kung ano yung strategy niya nung unang sumali siya sa Miss Universe Philippines, ganun ulit yung ginagawa niya. And I believe she can siguro outshine yung mga frontrunners nyo, yung mga top picks nyo. And who knows, mali natin, baka siya ang next na Miss Universe Philippines kasi ang linis ng mga sagot niya eh. Tapos alam mo talaga na ang isa sa mga objective niya ay manalo sa corona. Isa din sa medyo interesting na candidate ay si La Union. Kasi the way na sumugot siya, parang Catriona 2.0, no? Ang dami niyang, malaman yung sagot niya. In every question, as in, hindi lang sagot yung tirada niya. Bibigay siya ng example, tapos straight from the heart. And then, ang isa pang napansin ko is, pwede kang umiyak sa mga sinasabi niya kasi ganun katotoo, hindi rehearsed yung mga sagot niya. So, ito yung isa sa mga candidates talaga na hindi tayo nabibigo, hindi overhype. So, tignan na lang ulit natin kung ano yung next na ipapakita niya. Kasi talagang worth it yung mga hype na sinasabi tungkol sa kanya, and I hope na i-maintain niya yung ganung level na energy hanggang sa finals. Kaya once again, here are my top
5 picks sa interview ng Miss Universe Philippines bilang isang pageant fan. So, I hope makagawa pa ako ng mga iba't ibang hot picks and featuring other candidates kasi mahaba pa ang time at medyo malayo pa ang coronation night. So, I hope nagustuhan nyo ang ating top 5 picks. Any reaction, okay lang sa akin. So, that's it guys. Thank you and be always positive.